Pinag-aaralan na ng DENR at ng Office of the Solicitor General ang posibleng pagsampa ng reklamo laban sa kumpanya ng nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Bukod naman sa sunog, nakakadagdag din daw sa mababang kalidad ng hangin ang iba pang polusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa pool sa drone video na ito ng News 5 ang walang tigil na usok mula sa nasusunog pa rin na sanitary landfill sa Navotas. 3 linggo na yung pilit na inaapula. Kaya naman, ginagamitan na yan ng mga bulldozer at backhoe para tabunan ng lupa ang mga umuusok na bahagi. Kanina, muling nag-inspeksyon sa lugar si Public Works Secretary Vince Dizon. Kasama rin sina Japanese Ambassador Kazuyo Endo at ilang opisyal ng DENR at Navotas LGU para suriin ang iba pang pwedeng gawin. Di biro itong nangyari dito. No? At napakalawa, napakalaki. 30 hectares, napakalaking lugar. 44 hectares yung landfill. Ang nasusunog siguro halos 90% nun, no? Nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo. Kasabay ng pagresolba sa sitwasyon sa Navotas, pinag-aaralan naman ng DENR at ng Office of the Solicitor General ang posibleng pagkasampa ng reklamo laban sa operator ng landfill. Yan ay kahit nangako ang kumpanya na magsusumiti sila ng safe closure and rehabilitation plan. At kami naman po, we have been discussing with the Office of the Solicitor General para po pag-aralan kung anong mga legal remedies na pwede po natin puntahan moving forward. Nitong mga nakaraang araw, naitala ng Environmental Management Bureau ng DENR ang unhealthy hanggang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa maraming lugar sa Metro Manila. Kapag ganyan, mahalaga na magsuot ng face mask. Pero sa pinakahuling datos ng ahensya kaninang alas 6 ng gabi, bumalik na sa good to fair ang air quality sa halos buong Metro Manila. Pero paalala ng mga eksperto, hindi lang usok mula sa nasusunog na landfill ang nagdudulot ng mababang kalidad ng hangin. Factor din daw ang mainit na panahon at iba pang uri ng polusyon. Natatrap po yung lamig, yun po yung tinatawag nating thermal inversion. So yung mga pollutants natin, hindi po siya nagdi-disperse pataas po. Kaya naiipon po siya sa ground level. Sinubukan ng aming team na tignan kung gaano na ba kalala ang nararanasang polusyon. Naglagay kami ng facial tissue sa bintana ng aming sasakyan at binaybay ang mga kalsada sa Mandaluyong at Quezon City. Makalipas ang isang oras, mapapansin na medyo nangitim itong facial tissue na isinabit natin sa sasakyan kumpara dito sa bagong kuha. Lumalabas na may mga particles na hindi naman nakikita pero nalalanghap natin. Paalala lamang, itong experiment na ginawa natin ay para sa visual experimentation lamang at hindi kapalit ng actual air quality measurement na ginagamitan ng mga instrumento. Mahigpit namang binabantayan ng Quezon City LGU ang pagmumonitor sa mga nagsusunog ng basura. Nakakadagdag do kasi ito sa polusyon. Ang sino mang mahuhuli ay pagmumultahin ng hanggang 5,000 piso at pwede pang makulong ng hanggang 1 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.